Sa panahon ngayon, mga kababayan, eto nakakagalit eh, okay? Sa panahon ngayon, yung binayan dapat lumalabas na kayo sa kalsada, oh. Puro na kayo basura, lalangawin na kayong lahat. Ayaw nyo pang kumilos, protesta. Ginagago na kayo. 'Di ba? I mean, kanina pinag-usapan natin yung mga kasinungalingan ng ni Bangag na hindi pa daw umabot ng tuhod ang baha. At wala naman daw masyadong naapektuhan. Hindi malala. My God, by now dapat na kayo, naging aktivista na kayo. Para sa bayan. Nakita mo to? Ito, i-play natin to lahat. Valenzuela MacArthur Highway. Oh, grabe, di ba? Ayan ang baha. Oh, ayan pa mga pinag-ano natin. Nakita nyo na lahat. Tapos ito na, grabe to itong bata. Oh, itong babae. Oh. Dali. Ito, sabi niya. Control! Ano na? Anong ganap sa buhay namin? Ito, laging nilulubog. Hanggang tuhod lang ba yan? Out sa inyo! Kami sa bahay ko. Ay, sa bahay ko. Nakita nyo hanggang tuhod ba yan? Na ba? Nakita nyo? Ano pa? Nasaan pa? Oh, ito ngayon. Yung paglilinis yan ng baha. Oh, nakita nyo yan? Oh. Ganyan ang Pilipinas, ganyan ang Maynila. Ang sabi ni Bangag, epektibo daw yung kanilang ginagawang mga flood control. Oh, ito pa. Oh, ito. Nagbabarko na, nagbabangka ng mga taong bayan. Oh, wala pa matuhod yan? My God, meron pa dito nakakaawa eh. I mean, lahat naman nakakaawa yung sitwasyon Katulad dito, O Bangag, wala pa ba sa tuhod yan? Ayan, nakapatong yung mga nagliligpit nila yung bahay nila. Oh, ayan, Imagine nyo. Kaya dapat ngayon, sabi ko, hindi nyo na pinapatagal si Bangag. Dapat ngayong moment na to, inaalis nyo na siya sa pwesto. Kawawang mamamayang Pilipino. Kawawa talaga kayo. Kasi, tingnan mo to O, ito, mga bata, O, yan. Masaya talaga Pilipino, no? O, happy pa. O, mga bata, naglalaro. Hanggang gano'n, yun ba ang abot? Wala pang tuhod? My God, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, dapat by now, tinatapos nyo na yan. Patalsikin nyo na yan. Ano sabi niya? Ni Marcos, hindi na gaanong malala dahil sa flood control ng gobyerno. Ito, August 11, balita. Sinabi ng Bangag, ito, sa isang ambush interview habang bumibisita sa lugar si Bangag, na epektibo daw ang mga ginagawa ng gobyerno upang mabawasan ang pagbaha. Nakakita na ba kayo? Ang question ko sa inyo, magpaka-honest tayo dito. Nakita nyo na ba na ang Pilipinas, maliban of course sa Yolanda, ibang istorya yon. Diyan sa Maynila na nagkaganyan, na yung mga sentro ng syudad ay, ano tawag dito? Ganyan. Parang dagat-dagatang, parang may lugar na parang dagat-dagatan something. 'Di ba? Dagat ng basura. Tapos ano sabi niya dito? Mukhang nagkaroon naman ng epekto. Hindi ganun kalala ang pagbaha. Medyo nabawasan. Dapat hanggang sa dibdib pa abot. Ngayon wala pa. Hindi pa hanggang kulang pa sa tuhod ang baha. Napakasinungaling, sabi nga paulit-ulit, dapat na tong binibitay si Marcos Jr. Sabi niya pa, so effective naman ang ating ginagawa. Ngunit alam naman natin, kulang pa rin yan. Marami pa rin tayong kailangang gawin. Anong kailangan gawin? Paulit-ulit natin pinagyayabang niya na hindi na raw yan babaha. Kasi daw, maganda na ang ginawa ni Butiki Vince Dizon. Anong sabi ni Vince Dizon na Jolul? Isa pa to. Ano ang sabi niya, mga kababayan?
Kawawa ang ating mamamayang Pilipino. Ano sabi niya dito sa kanyang interview? Aha. Hmm. Hindi natin alam na hindi magde-drain yung tubig eh. Ah? No? Hindi talaga nag-drain eh. Nahaharang yung mga butas ng mga barrier. So yun talaga yung naging problema. So that needs to be fixed and assessed. Aha. Hindi alam. Hindi natin alam na Hindi alam na hindi nagdi-drain. Pero nung nakaraang taon, 9 months ago, ipinagyayabang na hindi na bababahayin ng Pilipinas. Ginagago na kayo. Ayoko na sumigaw. Ginagago na kayong lahat. Ayaw nyo pang kumilos. I don't know, nasaan ba talaga ang tapang ng mga Pilipino? Kayo ba talaga ay tunay na Pilipino? O half Spanish kayo? My God, half Spanish kayo katulad kay Pacquiao. 'Di ba? Oh, habang sila ay nag-enjoy, ang mga demonyo nasa ibang bansa, si Bangag nagpapa-party, ang sarap ng buhay, tapos kayo nandyan, binaba, hanggang ngayon maglilimas kayo. Alam niyo kung gaano maglimas dyan? Buti sana kung meron kayong mga gripo lahat, may mga tubig, o may line kayo ng tubig lahat sa mga bahay ninyo. Yung iba, nag-iigib pa. Tama ba? Lahat ba ngayon may gripo na sa kanilang mga bahay? O wala pa kayong mga gripo sa bahay nyo, saan kayo kukuha ng panlinis? Mag-iigib kayo, uso pa ba ngayon ng Pila Valdez sa atin? Di ba? Eh, kasi kami, nang bata kami, may balon kami ng inumin, may balon kaming panghugasan. Meron ba kayong ganyan? Hanggang ngayon, balon namin, buhay pa. 2 balon. So anyway, mga kababayan, paulit-ulit, ang ginagawa sa atin, tingnan natin yung isang bangag na si Clarissa Castro, which is nakakasuya talaga siya. Ay, ito pa sabi ni Dizon. na dapat kung ano yung ginawa dito Last year. ng district natin dito sa GR Neto. GR Neto. Yung gagawin sa buong Metro Manila. Kasi nakita natin effective. Effective daw. As long na tama ang gagawin, hindi na nakawin ng pera, tama ang gagawin, tingin ko, ay paano, may ibsan talaga natin yung pagpano. O, kaso ninakaw nila yung pera. Tari ko. Kaso ninakaw nila yung pera. Kaya baha, mga kababayan. Nanakawin nila at talagang hindi nila tatantanan ang pera ng bayan. Alam niyo kung bakit? Kasi wala silang kabusugan. Okay? Wala silang kabusugan. Even ang impeachment ni Inday Sara, ang daming kumita dyan. Ang mga maletagang, ang mga binayaran, ng mga, hindi natin alam, pati mga testigo ay binayaran. Ngayon, pag-usapan natin. Okay? Binasa-basa natin ng saglit itong impeachment ni Inday Sara. It's what? 14th day? Ngayon yung kanina, diba nakita ninyo? May mga pangalan doon. May apelyedong Kamote. Who's that? Kamote. Maliban sa Piatos, may Kamote, may Escudero, may Queso, may Mangga, di ba? Kompleto, di ba? Unang-una, mga kababayan, ilang beses na inexplika yan, okay, kahit ano ang kanilang pasikot-sikot doon sa Maleta Gang patungkol sa confidential funds ni Inday, the fact na confidential nga, yung mga reward money na yun, yung mga nirewardan, hindi kailangan ipaalam ang buong pangalan kasi hodang mag-imbento dyan ng Lisa Tanas, Marcos Adictus, okay lang. Bakit okay lang? 'Di ba? Legitimate naman yung kanilang pag-aalyas dahil nga nakasalalay ang kanilang buhay. Baka gurgurin ng mga bangag. Ang sinasabi dito sa impeachment, kanina, tungkol may mga activities o may mga ginastos katulad daw ng tree planting, Christmas-related activities, so yung mga gastos-gastos na ganon, table chairs, chuchu. Alam mo, nakaka-drain kasi talaga pakinggan itong kanilang Maleta hearing. Kahit ano pang mga sinasabi ng witness doon ni Del Campo, alright? Tungkol sa mga explanation niya na mga
ano tawag dito? Na meron silang notice of disallowance. So, we got kumulang 73.287 million. Tapos, meron pang, yun na nga, yung mga resibo na hindi daw mga acknowledgement receipt, mga kababayan, na yung iba, hindi pa nga daw na-submit, chuchu. Ang question dito, hindi ko na ito babasahin lahat ng report na ito. Ang question dito, mga kababayan, malinaw pa sa sikat ng araw, alright, na walang napatunayan doon na may nilabag si Inday Sara na batas.